Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga magiliw na tagapakinig. Isa din po ako sa masugid ninyong tagahanga at tagapakinig sa channel na ito. Nais ko ring ibahagi sa inyo ang nakakatakot kong karanasan at alaala sa nakaraan na kailanman hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mako. Nasa edad 50 na. Kasalukuyang naninirahan sa isang baryo dito sa probinsya ng Negros. Nag-iisa na lamang ako sa buhay at hindi na nakapag-asawa pa. At ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong kabataan ko pa lamang. 4 kaming magkakapatid, 3 babae, at ako lamang ang lalaki. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Ang ikinabubuhay lamang ng aking tatay Ismael at nanay Lorna ay paggapas ng tubo at minsang pagtatanim ng mais sa bukid. May mga kaibigan ako na nakakasama ko rin sa pagtatrabaho sa bukid. Ito ang pangunahing ikinabubuhay namin noon sa baryo kung kaya't kahit mahirap ay tinitiis namin ang init at ulan para magkaroon ng sapat na kita sa buong maghapon. Bilang isang panganay sa aming 4 ay hindi na ako nagpatuloy sa kolehiyo at inoon na lamang ang sarili sa pagtatrabaho sa bukid nang sa ganon ay makatulong ako sa aking mga kapatid na nag-aaral pa sa sekundarya at elementarya. Madaling araw pa lamang ay umaalis na kami ng bahay ni tatay para pumunta sa bukid. Mas mainam na maaga makapagsimula ng trabaho. Nang sa ganon ay makarami kami sa paggapas at pagbabalat ng mais nun. Kapag marami kaming nagagawa ay malaki ang may uuwi naming pera. Nasasapat para pangbili ng bigas at ulam. Isang umaga, habang abala ako sa aking ginagawa, bigla akong kinalabit sa balikat ng kaibigan ko na si Mike. Sinasabi nitong magpahinga na muna kami at kumain ng pananghalian. Isa pa ay sobrang sakit na sa balat ang sikat ng araw. Nakaramdam na rin ako ng matinding gutom kaya agad akong sumang-ayon. Matalik na kaibigan ko si Mike. Simula pagkabata ay magkasama na kaming lumaki. Magkasanggang dikit sa lahat ng bagay. Huli lang lubos na ito sa mga magulang. Ang lola Lucrecia niya lang ang tanging kasama niya sa buhay noon. Masipag si Mike at responsableng tao. Kahit sa akin ay napakabait na kaibigan ito. Kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Sa tuwing may problema kami sa pera man o pamilya ay takbuhan namin ang isa't isa. Lagi niyang pinapalakas ang aking loob. Habang kumakain kami ng tanghalian ay may sinabi sa akin si Mike noon. Pre, gusto mo bang sumama sa akin sa Sikihor? May isa kasi akong kaibigan na nagsabi na naghahanap sila ng mga trabaho Yung pwede nilang isama sa isla. Magaan lang yung trabaho. Malaki yung inaalok nilang sahod kada buwan. Pag-aanyaya sa akin ni Mike. Agad akong napaisip sa kanyang mga sinabi. Masyadong malayo ang Sikihor sa lugar namin. Nasa 7 oras ang kailangan naming biyahihin bago makarating sa lugar. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na lalayo ako sa aking pamilya. Ganun pa man ay naisip ko rin ang malaking sahod na sinasabi ni Mike noon. Pag-iisipan ko muna pre Magpapaalam din ako kay nanay at tatay. Tingnan ko kung papayag ba sila sa inaalok mo. Sige pre, sabihan mo lang ako pag sigurado ka na. Total, sa susunod na buwan pa naman ang uuwi yung kaibigan ko na yon. Sasama na kasi ako kapag babalik na siya ng isla Sa tingin ko maganda yung inalok niya sa akin nung nakaraang uwi niya Sayang kasi yung magandang alok na sahod pre. Sigurado ako na kapag doon tayo nakapagtrabaho, matutulungan mo talaga yung kapatid mo sa pag-aaral nila. Isa pa, magkasama naman tayo kaya hindi kita papabayaan doon. Kinagabihan pagkatapos namin maghapunan ay kinausap ko si tatay tungkol sa inaalok na trabaho sa akin ni Mike. Kaming dalawa lamang noon sa balkonahe. Maagang natutulog ang 3 kong kapatid, habang si nanay naman ay nasa silid nila ni tatay. Umiinom si tatay ng alak kaya tumabi ako sa pagkakaupo. Nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba kay tatay o hindi ang tungkol sa alok ni Mike pero napatingin sa akin si tatay at nagtanong. May gusto ka bang sabihin anak? Ba, kanina ka pa tingin ng tingin sa akin Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim bago ko kinuwento sa kanya ang inaalok na trabaho sa akin ni Mike.
Isinalarawan ko kay tatay ang tungkol sa isla na pupuntahan namin. Nagulat si tatay. Kagad kong nakita yung pag-aalala sa kanyang mukha. Kaya nagtanong ako kung bakit ganun ang reaksyon niya sa binanggit kong lugar. Bakit tay? May alam ka ba sa pupuntahan namin? Nakita ko kasing pag-aalala sa itsura mo. Sigurado ka ba na sasama ka kay Mike? Medyo delikado kasi sa lugar na yun eh. Yung parte na yun ng Sikihor. Alam mo, sikat sila sa kasaysayan ng pambabarang ha. May hakaka ka rin na merong isang liblib na baryo roon na pinamumugaran ng mga masasamang nilalang. Mga aswang. Yung katrabaho natin sa bukid yung nagkwento. Doon din nagtrabaho yung pinsan niya na pumunta nung nakaraang taon. Pumunta doon sa isang isla para magtrabaho. Pero hindi na ito nakauwi sa kanila. O kahit magparamdam man lamang sa kanyang pamilya. Maging yung taong nagdala naman sa kanya doon ay hindi na rin mahagilap kahit na nireport na nila sa pulisya pero walang nangyari sa investigasyon. Tay naman, nagpapaniwala naman kayo sa ganong chismis ng ibang tao. Wala naman silang katibayan na may mga aswangan na pumapatay sa tao, di ba? Mali natin kung ayaw na ng pinsan niya umuwi dito sa hirap ba naman ng buhay. Nangangarap din naman siguro yung tao na makaahon sa kahirapan. Kaya mas pinili niya yung makipagsapalaran sa ibang lugar. Kahit noon pa man ay hindi na ako naniniwala sa mga aswang. Engkanto kahit sa mga barang. Ang tanging iniisip ko lang ay puro gawa-gawang kwento lamang ang mga ito ng mga taong walang magawa sa buhay. Kung yan ang gusto mo, hahayaan kita pero mag-ingat ka doon. Ay ayaw ko lang may mangyari masama sa'yo. Alam mo naman na mahal ka namin ng nanay at ng mga kapatid mo. Salamat tay. Gusto ko talaga kasi makatulong sa inyo eh. Mahal ko rin po kayo. Gusto kong makatapos ang mga kapatid ko sa pag-aaral. Para balang araw ay may maganda silang kinabukasan. Kaya ko na yung sarili ko tay, kaya wag na kayo mag-alala. Tumayo si tatay at nagwika na may kukunin siya sa silid nila. Ilang minutong lumipas ay kagad din siyang bumalik na may dalang baul. Binuksan niya ito at ipinakita sa akin ang laman. Isa itong kwintas na may palamuti na hugis at sulok. Sa gitna ng palamuti ay may nakaukit na krus at may mga maliliit na batong nakapaloob sa bawat bahagi ng krus na yon. Namangha ako sa ganda ng kwintas ni itay. Kumikinang din ito kapag natatamaan ng liwanag mula sa ilaw. Hinawakan ni tatay ang kanan kong kamay at inilapat ang kwintas sa palad ko. Binata pa lamang ako nang ibinigay sa akin ang kwintas na ito ng matalik kong kaibigan na si Andres. Ingatan mo ito anak. Hindi ko yan nilalabas pero mahalaga ang kwintas na iyan. Hindi ko alam kung ano ang kwento sa likod ng kwintas kung kaya't tinanong ko si tatay. Kung maaari niya bang ikwento sa akin kung ano ang mga nangyari sa likod nun. Pumayag naman ito. Mga binata pa lamang kami nang mangyari ang isang insidente. Ni isang gabi habang nangangaso kami ni Andres sa kagubatan, inatake kami ng isang nakakatakot na nilalang. Nagulat ako sa nakita ko noon halos umihinga ako sa salawal ko Pero si Andres, kalmado. Matapang niyang kinaharap yung nilalang at yun, napatay niya. Yung pinagtataka ko ang biglang naging abo yung pangit na nilalang na ito. Hindi ko alam kung anong uri ng hayop ang kamukha Sabi ni Andres, aswang daw yun. Asbo kung tawagin ang nilalang na iyon. Ayon pa sa kanya ay hindi alam ng pamilya pala ng tingero ang kaibigan. Dagdag pa ni tatay, dumayo lamang si Andres sa lugar namin. Nagkasama sila sa trabaho at naging magkaibigan. Lingid sa kaalaman niya na may minamanmanan palang aswang si Andres sa lugar namin. At yun ang aswang na napatay ni Andres noon. Habang nangangaso sila ayon kay tatay. Ilang araw pagkatapos napatay ni Andres yung asbo, nagpaalam sa akin na kailangan na niyang umalis. Kasama ang pamilya ng tiyuhin niya nakatira dito sa lugar natin. Ayon sa kanya ay pinuno di umano ng aswang ang napatay niya. At kaya niya isinama ang pamilya niyang tiyuhin niya sa kanyang pag-alis para hindi madamay ang mga ito kung sakali mang maghihante ang kamag-anak noon. Natatakot din siya na baka magasik ang mga ito ng lagim at madamay ang mga tao sa aming lugar.
Kaya pas pinili nilang umalis at bumalik sa lugar kung saan sila tunay na naninirahan. Ayon kay tatay ay nalungkot siya at nanghinayang sa kanilang paghihiwalay. Pero iniabot ni Andres kay tatay ang baul na ang laman ay isang kwintas. Ayon kay Andres ay proteksyon ni tatay ang kwintas kung sakaling balikan din siya ng aswang. Ayon pa kay tatay nakahawig din ang kwintas na palaging suot ni Andres ang kwintas na ibinigay niya kay tatay. Tinanong ko naman si tatay kung nasaan ang kaibigan niya. Pero ayon sa kanya ay simula nang umalis ang kanyang kaibigan sa lugar namin. Wala na din siyang balita sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Magpasa hanggang noon. Napakatagal kong itinago ang kwintas na yan. Kaya ingatan mo ng mabuti. Poproteksyonan ka ng kwintas laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan mo sa isla kaya mas mainam na may proteksyon ka. Palagi mo itong susutin ha. Huwag na huwag mong ihiwalay ito sa iyong leeg nang sa ganon ay panatag ang aking loob. Kung palagi mong isuot ang kwintas na yan, anak. Napatango ako sa tinura ni tatay. Kahit hindi ako masyadong nagpapaniwala sa mga kwento niya, isinuot ko na lamang ang kwintas para hindi na sumama ang loob niya. Alam kong ipipilit talaga niya ang bagay na yon kapag tumanggi pa ako sa kanya. Nagpaalam na ako na mauna nang matulog dahil sa maaga pa akong gigising kinabukasan. Kinaumagahan ay maaga akong gumayak papunta sa bukid. 5:00 pa lamang ng madaling araw kaya medyo madilim pa ang daan. Habang naglalakad ako sa gitna ng pilapil, biglang may narinig akong sitsit noon. Napalingon ako sa aking likuran. Wala namang tao kaya bigla na lamang akong kinabahan. Naisip ko ang pinag-uusapan namin ni tatay kagabi tungkol sa aswang. Kahit hindi ako naniniwala ay nakaramdam ako ng konting takot. Binilisan ko ang aking paglalakad pero maya't maya ay may muling sumitsit noon. Tumingin ako sa gilid ng pilapil. May gumagalaw sa mayabong na halamanan. Naninindig ang balahibo ko sa tindi ng takot ng naisip ko na baka totoo nga yung aswang. Akma na sana akong tatakbo pero biglang lumabas si Mike mula sa halamanan at malakas na tumawa. Dahil sa pagkagulat ko sa kanya ay dumulas ang isa kong paa sa pilapil noon. Nahulog ako na nakatihaya ang katawan sa maputik na palayan. Napamura ako sa matinding inis na nararamdaman sa kapilyuan ng kaibigan ko. Muntik na akong atakiin sa puso sa sobrang takot. Tumatawa pa rin si Mike habang tinutulungan ako makatayo. Hayop ka pre, naisaan mo ako dun Tingnan mo tuloy pati yung damit ko na puno ng putik. Pasensya na pre, hindi ko alam na matatakotin ka pala Muntik ka nang tumakbo Pang-aasar sa akin ng loko-loko habang patuloy sa pagtawa noon. Sino ba naman yung hindi tatakbo sa ganong sitwasyon? Ang dilim ng paligid Malay ko ba kung may lumabas na aswang dyan at bigla na lang akong kainin? Wika ko na naiinis pa rin nun. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi naman talaga. Kaya lang may kinuwento si tatay sa akin kagabi kaya hindi ako... Kaya kahit hindi ako naniniwala tumatak sa isip ko yung tungkol dun Tsaka bakit ang aga mo naman natang pupunta din sa bukid? Sumagot naman ito na gusto niyang magsimula habang maaga pa. Nang sa ganun ay matapos na niya bago pa man tumaas ang sikat ng araw para hindi na masyadong mainit. Tinanong din sa akin ni Mike kung ano na ang desisyon ko sa aming pag-alis. Uuwi na yung kaibigan niya nang sa ganun ay masabi niya na dito kung may kasama ba siya sa pagpunta niya sa isla. Tinanong niya rin ako kung nakapagpaalam na ba ako kina nanay at tatay. Tumango naman ako bilang sagot sa kanyang tanong. Sinabi ko rin sa kanya na si tatay pa lamang ang nakausap ko. Sinabi ko rin na mamaya ko na lamang kakausapin si nanay pag-uwi galing sa bukid noon. Nagpatiunan na ako sa paglalakad papunta sa taniman namin ng mais. Buong maghapon ang ginugol ko sa pagtatrabaho para matapos ng gawain sa bukid. Kinahaponan pagka-uwi ko sa bahay. Kinausap ko na si nanay tungkol sa balak kong pagsama kay Mike sa isla ng Siquijor. Nalulungkot man si nanay pero wala naman siyang magagawa, kundi ang pumayag. Lumipas ang 2 linggo.
Dumating na ang araw ng pag-alis namin ni Mike. Maaga silang pumunta sa bahay kasama ang kanyang kaibigan. Itago na lamang natin ito sa pangalang Dante. Hinintay na lamang nila ako sa labas ng bakuran. Nagpaalam muna ako kina nanay at tatay at maging sa dalawa kong kapatid. Maluwa-luwa naman si nanay habang nagpapaalam ako sa kanya. Ganun pa man ay sinabihan ko na lamang sila na uuwi din naman ako paminsan-minsan, na kailangan kong magsakripisyo para din sa amin. Hindi na ako nagtagal pa sa pagpapaalam. Ayoko na magdrama pa sa harap nila. Nasa 5 oras ang binyahe namin papunta sa pantalan ng Sikihor. Nang makarating kami doon ay kumain na muna kami ng tanghalian sa munting karinderya na nakatayo malapit sa pantalan. Gutom na gutom kaming tatlo sa haba ng biyahe. Si Mike, nahihilo na sa sobrang gutom at pananakit ng tiyan. Pagkatapos naming kumain ay agad na nagwika si Dante na may susundo sa amin sa pantalan nun. Mahigit 1 oras naman ang aming hinintay bago niya sinabi na dumating na ang aming sundo. Nagpaalam si Dante sa amin ni Mike na may kakausapin lamang siya sandali. Ayon sa kanya, ibabalik din siya kaagad nun. Tumango kami ni Mike bilang tugon sa kanya. Nakita ko mula sa hindi kalayuan na may kausap si Dante na isang lalaki. Matangkad, maputi, matipuno ang pangangatawan. Malaki din yung masculine ng lalaki sa braso. Mukhang mayaman ito dahil sa suot ng mga alahas sa katawan. Napasulyap pa ang dalawa sa kinaroroonan namin ni Mike habang seryosong nag-uusap. Agad akong nakaramdam ng kaba nang nakita ko na may inabot na sobre ang lalaki sa kaibigan ni Mike. Kahit may bahagyang kalayuan sa kanila ay nakita ko na makapalang sobreng yon. Hindi ko alam kung ano ang laman. Tinanong ko si Mike kung nakita niya ba ang inabot ng lalaki sa kaibigan niya. Umiling si Mike. Hindi niya nakita. Abala umano siya sa kakapanood ng basketball sa telebisyon na pinapalabas sa kainan. Marahan ko siyang binulungan at tinanong, "Pre, gaano mo na katagal kakilala si Dante?" "Mga 2 buwan pa lang, pre. Mabait naman yan tsaka pala kaibigan." Kinakabahan ako, pre. Hindi ko alam kung bakit ganito yung pakiramdam ko nung nakita ko silang nag-uusap ng lalaking yon. Sa tingin ko parang may masama silang binabalak sa ating dalawa. "Ano ka ba, pare? Tinutulungan na nga tayo ng tao, pinag-iisipan mo pa ng hindi maganda. Tsaka ginusto nating sumama dito para sa kinabukasan ng pamilya natin, di ba?" Magsasalita pa sana ako ulit nang makita ko ang dalawa na tapos na mag-usap. Patungo na ang mga ito sa kinaroroonan namin noon. Nang makalapit ay pinakilala niya sa amin ang lalaki. Nante ang pangalan ng lalaki at siya ang magdadala sa amin sa isla. Sinabi pa ni Dante na hindi na muna siya makakasama sa amin. May kailangan pa itong asikasuhin sa bayan. Susunod na lamang siya kinabukasan sa amin sa isla. Nagkatinginan kami ni Mike. Hindi naman ito sinabi sa kanila ni Dante nung magkasama sila sa biyahe. Akala namin sabay kaming tatlo na pupunta sa isla eh. Napaisip ako ng malalim at may konting kabang naramdaman. Ganun pa man ay pinilit kong iwaksi ang mga alahalahanin na pumapasok sa isipan ko. Wala na kaming magawa kundi sumama sa lalaki. Agad na kaming niyaya ni Nante sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho ang lalaki ay tahimik lamang ito. May napansin ako sa kanyang kanang braso. Isang malaking tattoo ng hugis ay pabilog. Sa gitna nito ay may nakaukit na parang mukha ng nakakatakot na halimaw. May sungay yun na parang sa kalabaw at may matatalas na pangil. Nanindig ang balahibo ko habang nakatitig sa braso ng lalaki. Inalis ko yung pagtitig sa braso ni Dante nang marahan akong siniko ni Mike sa tagiliran. Mahina pa akong napamura dahil sa gulat. Tinuro niyang dinadaanan namin nun. Nagulat ako nang nakita na halos matataas na mga puno ang nasa paligid sa kalsada. Puro mayayabong na taliban ang nasa kabilang bahagi. Maski isang bahay ay wala akong nakikita na nadaanan namin. Bigla na lang kaming napatingin sa lalaki nang bigla itong magsalita. "Malapit na tayo sa isla. Mga 1 oras na lang ay makakarating tayo sa lugar.
Kaya kailangang ihanda nyo ng inyong mga sarili sa trabahong gagampanan nyo. Ayoko yung tatamad-tamad at pakialamero Susundin nyo lang kung ano yung iniatang na trabaho sa inyo para hindi kayo mapapahamak o magkakaproblema. Malaki naman yung sasahurin nyo dito basta marunong lang kayong sumunod sa utos. Seryosong wika ng lalaki habang nakatingin sa kalsadang dinadaanan namin. Napatango lamang kaming dalawa ni Mike at hindi na umimik pa. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay na trabaho sa amin doon. Dahan-dahan akong sumandal sa bintana ng kotse na pick-up at ipinikit ang aking mga mata. Medyo nakaramdam na ako ng antok noon dahil sa pagod. Habang natutulog, dinalaw ako ng isang masamang panaginip. Tumatakbo daw kami ni Mike ng mabilis sa gitna ng gubat. Sobrang dilim ng paligid at halos walang kabahayan kaming madadaanan. Maya-maya ay narinig namin ang mga malalakas na atungal ng kung anong nilalang. Hindi namin alam kung anong klaseng hayop ang aming naririnig pero napakalakas at nakakatakot ang pinapakawalan nitong paguni. Hapong-hapo na kami ni Mike pero sinabi niya sa akin na kailangan pa naming tumakbo kung gusto ko pang mabuhay. Pero habang tumatakbo kami pareho, napadpad kami sa isang napakataas na talon. Bigla kaming tumigil at pinagmasdan ng paligid. Kung kakayanin naming tumalon at kung tatalon kami ay hindi ko alam kung mabubuhay pa ba kami. Maraming bato sa ilalim at sobrang taas mula sa kinaroroonan namin ni Mike noon. Pinilit ako ni Mike na tumalon ngunit bago yun mangyari ay naririnig na namin ang atungal ng halimaw. Parang malapit na ito sa kinaroroonan namin. Hindi nga kami nagkamali. Biglang bumulaga sa amin ang isang nakakatakot na nilalang. Hindi namin matukoy kung anong klaseng hayop na bumulaga sa aming harapan. May sungay ito sa ulo. Mabalahibo ang katawan at may matutulis na mga kuko. Nakakatakot ang anyo nito at naglalaway habang tinitingnan kami. Waring gutom na gutom ang nilalang sa laman ng tao. Bigla kaming napaatras ni Mike sa sobrang takot noon. Pero ilang pulgada na lang ang pagitan ay talon na. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Hinarap niya ako at sinabing tumalon na ako. Kung dalawa daw kaming tatalon ay malabo nang makakaligtas ang isa sa amin. Dahil may pakpak ang halimaw. Anumang oras ay pwede nitong gamitin yan sa pagsalo sa amin sa ilalim at pareho kaming tangay. Natigilan ako at umiyak. Alam ko na yung binabalak niya. Ipapain niya ang kanyang sarili sa halimaw na yon. Umakma ako na hihilain ang kamay niya pero tinabig niya ang kamay ko. Kasunod ay ang pagtulak niya sa akin dahilan para mahulog ako na nakatihaya nun. Nakita kong sinugod siya ng halimaw. Walang pag-aalinlangang hinarap niya ito. Pero sinakal siya nun. Sa isang iglap ay nakita ko kung paano itusok ng nilalang na ito ang matutulis nitong kuko sa dibdib ni Mike at kinuha ang puso ng nakakaawa kong kaibigan. Malakas kong sinigaw ang pangalan niya. Nagising ako sa pagyugyug ni Mike sa balikat ko. Pagmulat ko ng mata ko, nakita ko na bakas sa mukha niyang pag-aalala. Tinanong pa niya ako kung bakit umuungol ako at sinasambit ang pangalan niya. Sinagot ko na lamang na nanaginip lamang ako ng hindi maganda nun. Umayos na lamang ako sa pagkakaupo. Iniisip ko yung napanaginipan ko. Parang totoong-totoo ang lahat nun. Bawat eksena at pangyayari, pati ang halimaw. Napasulyap ako sa kaibigan ko. Buhay ito at humihinga pa. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang at isang panaginip lamang ang lahat. Walang ano-ano ay naramdaman ko ang pag-init ng kwintas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong ibig ipahiwatig nito. Ipinilig ko yung ulo ko sa samot-saring isipin na gumugulo sa aking isipan. Natigil lamang ako sa pag-iisip ng narinig namin ang sinabi ni Nante. Nandito na tayo. Bumusina ito sa harapan ng mataas na bakod doon. Napatingala kami ni Mike. Maliban sa mataas na bakod ay halos malalaking puno ang aking nakikita
at mayayabong na talayban. Sobrang tahimik ng lugar. Tanging huni ng iba't ibang hayop ang aming naririnig. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nakarinig ako ng lagaslas ng tubig. Mahina lamang yun sa aking pandinig pero alam kong talon yon. Pabulong akong nagtanong kay Mike ng, "Pre, may naririnig ka bang lagaslas ng tubig?" Habang abala din ito sa pagmamasid sa paligid. "Wala pre, huni lang ng ibon yung naririnig ko. Napakatahimik naman ng lugar na to." Sagot ni Mike na napalingon pa sa akin. Nagtaka ako kung bakit ako lamang ang nakakarinig sa lagaskas ng tubig na ito. Ilang sandali pa ay bumukas ang malakas ng pintuan na bakod. May dalawang maskuladong lalaki ang nagbukas ng pinto nun. Seryoso ang mga mukha at may nakakatakot na tingin sa amin ni Mike. Maputla ang mga balat, maging ang mga labi. Nangingitim ang buong paligid ng mata ng dalawang lalaking ito. Napasulyap ako sa kanilang braso. Kagaya ni Nante, ay may tatak din ang mga ito na katulad ng sa kanya. Napaisip ako kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga tattoo nila sa braso. Nang bumaba na kami sa sasakyan ay maigi kong pinagmasdan ng paligid nun. Maliwalas naman itong tingnan. Maganda ang mga bulaklak na nakatanim sa loob ng bakuran. Hindi may kakailang alagang-alaga ito na may-ari. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nagpaalam si Nante sa amin na aakyat muna ito sa taas para makapagbihis. Hintayin na lamang namin umano siya sa baba. Sumang-ayon naman kami at habang naghihintay kami sa may sala, bigla akong nakaramdam ng mabigat na enerhiya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Napakislot ako nang tinapik ako ni Mike sa balikat. May tinuro siya sa isang sulok ng bahay. At pagtingin ko doon ay nagulat ako sa nakita ko. Isang maliit na ribulto yun na gawa sa kahoy. Ang mukha ng ribulto ay may hahalin tulad sa isang halimaw. Meron itong sungay at pangil. May mga balahibo itong mahaba at kuko na matatalas. Ang mga mata naman ito ay mapupula na parang may buhay. Habang nakatingin sa amin ni Mike, bigla akong nakaramdam ng takot ng matitigan kong ribulto. Tuluyang bumalik sa alaala ko ang napanaginipan ko nung nasa loob pa ako ng sasakyan. Katulad ng anyo ang halimaw na kumain kay Mike sa panaginip ko. Yung ribultong yon. Nang akmang sasabihin ko sana kay Mike tungkol sa panaginip ko at sa ribulto ay bigla naman kaming napalingon na magsalita si Nante. May kasama itong matandang lalaki. Sa tingin ko ay nasa mahigit 80 na edad ng matanda. Puting-puti ang buhok at medyo kulubot na din ang pagmumuka. Pero may tikas pa rin ang tindig ng matanda at mukhang malakas pa ang katawan. Sinabi ni Nante sa amin ng tulugan. Agad na rin siyang umalis at umakyat sa kalawang palapag ng bahay. Inaya naman kami ng matanda na sumunod sa kanya. Seryoso lamang ito sa paglalakad at wala man lang kangiti-ngiti. Maya-maya ay huminto kami sa harap ng malaking pintuan. Binuksan ito ng matanda at marahang tinulak ang pintuan na yon. Nagwika ang matanda na ito ang silid tulugan namin. Sa pagkamangha ni Mike ay nauna siyang pumasok sa silid na yon. Naiwan kami ng dalawa ng matanda sa may pintuan. Matiim siyang tumitig sa akin at seryosong nagwikang, "Habang maaga pa'y umalis na kayo ng kaibigan mo dito. Hindi kayo ligtas sa lugar na ito. Mapapahamak lamang ang buhay niyo kung tatagal pa kayo dito."